Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa aking FB page. Please do follow me on Facebook, mga kapatid. And also, subscribe sa aking YouTube channel para po mabalikan po ninyo yung ating mga episodes, lalo na po ang ating Friday episodes. We're also on Spotify. Yes, nasa Spotify po ang Sagot Ka ni God. Hanapin lamang po ito and follow us. Mababalik-balikan nyo po doon. Ako ang gawain ko pag nagsa-Spotify ako at nakikinig nga po ako dito habang nagmamaneho. Beginning of the day, yan po ang aking ginagawa. So please do subscribe or follow us on Spotify. Hanapin lamang po Sagot Ka ni God. At ngayon pong Friday, sagot tayo ni God. Ang ating tututukan, spiritual health po tayo, katuwang of course ang MX3. At last episode po natin, napag-usapan natin ang ating spiritual goals, hindi po ba? At paano i-address ang mga pagkakamali kung tayo ay mag-fail along the way. Ngayon naman po, para maiwasan na yung pag-fail, kailangan katulong natin dyan, di ba? Disiplina. Mahalaga po na may disiplina tayo. Yan po ang pag-uusapan natin. Mahalaga ito para ma-achieve natin yung gusto natin, di ba? Kunwari, ayan, kasama, babalikan na naman natin. Ano pa lang ba ngayon? January 19, babalikan na naman natin yung mga New Year's resolution natin. Kailangan natin ng disiplina para masunod lahat yan. Para ma-achieve natin, kailangan may kasama tayong disiplina. Kung hindi, mag-fail po talaga tayo. Kung gusto nating maging healthy, di ba? Kailangan may disiplina tayo sa diet natin, sa pag-i-exercise, di ba? Kailangan maayos din ang pagtulog natin. Ayan, if we want to stay healthy. Pagdating naman po sa relasyon sa Panginoon, mahalaga na may disiplina po tayo para maging malalim ang ating pananampalataya. Alam ko po na madalas kong sinasabi ito dahil this is one thing talaga po na natutunan ko magmula nung talagang I made an effort na hindi lang basta pagdarasal o pagkausap sa Panginoon. Kailangan pala, just like any other relationship, diba? Kailangan may pundasyon Kailangan you create a relationship with that person para mag-work. Ganun din po yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi yung pupuntahan lang natin siya, kakausapin lang natin siya kung kailan natin gusto. Diba? Or kung kailan feeling natin nangangailangan tayo. Ayaw din naman natin na ganun tayo, diba? Ito kunwari kaibigan mo, naku, tumatawag na naman to, may kailangan na naman to. Pero hindi kayo nag-e-effort together na magkaroon ng relasyon. At para magkaroon ng relasyon, you have to make time, di po ba? Maglaan tayo ng oras. Disiplina ang kailangan natin para makapaglaan tayo ng oras. Di ba, mga kapatid? Yan ang isa sa mga natutunan ko. Mamaya po ipaliliwanag namin sa inyo yan ng ating kasamang, of course. Simulan ko na. Ano po, itong ating usapang tutulong sa inyong magnilay-nilay para po muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat ng yan, makakaya po natin dahil sagot tayo ni God. Ang ating question of the day, hindi pwedeng wala. Ayan, sa anong paraan mo ipinapakita ang iyong pagiging disiplinado? Share po kayo sa amin, mga kapatid. Gusto po naming marinig. Mamaya babasahin natin yan. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Ay, kumpleto po yan. May kasama po yan ang aking favorite, MX3 Coffee Mix, MX3 Tea for Detox, ayan po, or bago po kayo matulog para mas relax kayo. And of course, ang ating katuwang, kasangga po para mapanatili nating maayos at matatag po ang ating immune system. Of course, ang MX3 capsule. At hindi po mawawala ang ating spiritual pill, ang ating Holy Bible or Daily Bread. May kasama po yan. Post na po kayo ng sagot sa ating question of the day. 5 po, pipiliin natin mamaya at i-announce natin yan sa dulo po ng ating programa. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle.
At nalambing din namin ulit. Ayan. Kanina ko pa hinihiwas-hiwas para buong taon po, at least once a month, makasama po natin siya. Kasama natin, Brother Paul De Vera, mula po sa Christ Commission Fellowship. Magandang hapon. Merry Christmas, Happy New Year, lahat na advance Happy Valentine's Day. Matagal-tagal din tayo hindi nagkasama ni Cheryl, no? But praise God, nandito tayo ulit. Yan. Disiplina. Disiplina. Pinagalitan si Brother Paul. Disiplina para lagi ka namin kasama pag Friday. Hindi, papaalam tayo. Hi, Pastor Peter. Alam po natin na marami kayong obligasyon. But thank you for making time today. Sure. Yan. Kung busy naman po kayo, pwede naman tayong StreamYard. Okay. Ngayon, diba? Okay. At least honest ka. Hindi ka talaga makapag-commit. Maganda yan. Mga kapatid, disiplina. Yan po ang ating pag-uusapan. Brother Paul, bakit kailangan natin ng disiplina sa buhay in general? In general, kasi disiplina po, it creates habits. Pag karoon ka ng habit, it will create routine. Pag nagkaroon ka ng routine sa buhay, yun na yung nagdi-define kung sino ka. Actually, napakahalaga niyan kasi pati sa society natin kailangan ng disiplina. Pati rin sa relationship natin with the Lord. Banggitin ko lang tong verse na to sa 1 Timothy chapter 4 verses 7 to 8. Ang sabi dito, discipline yourself for the purpose of godliness. For bodily training is just slightly beneficial, but godliness is beneficial for all things. Yung discipline na yon, yung salitang yon sa Greek, doon nanggagaling yung salitang gym. Kasi gumnatso yung ibig sabihin. Ibig sabihin, kapag sinabi mong gusto mo ng disiplina sa buhay, may training ka, meron kang ginagawa na disiplina na nakakatulong sa'yo. At dito sa verse na to, ang sinasabi, mahalaga na hindi lang pangkatawang disiplina. Ang pinaka-importante sa lahat, yung disiplina natin sa pagiging makadiyos. Yun yung pinaka-importante. Godliness. Ayan po yung ating disiplina. Medyo mamaya titingnan natin kung paano ba natin maa-achieve. Kasi kung sa anong paraan po nagiging maganda at hindi po ang pagkakaroon ng disiplina, meron ba? Pag wala, hindi rin, meron bang paraan din na pag may disiplina ka, hindi rin maganda po? Meron. Kasi kung iintindihin po natin yung konteksto ng disiplina, ito po ay pagsasanay. So kapag nasanay kang wala yun, may masamang epekto din. Yung having no discipline is actually a discipline itself. You just say no to borders. You just say no to rules. And then nasasanay kang maging pasaway na lang. So yun ang masamang epekto. Pero yung mabuting epekto, yun nga, nabibuild yung habits mo, napapaganda mo yung buhay mo. Siguro yung tanong natin, siguro sa mga magulang na nakikinig, dapat ko bang paluin yung anak ko? Kasi disiplina din yun. At marami tayong mga mambabatas na sumubok na maglagay ng batas na bawal ang corporal punishment. Diba? Yes. Pero sa huling administrasyon, hindi nakapasa yun. Hindi tinanggap ni PRRD yun kasi sabi niya kailangan pa rin ng disiplina. So, importante po mga kapatid, kasi sabi po sa Proverbs 13 verse 24, he who withholds his rod hates his son. Yung ipagdamot mo daw yung disiplina sa iyong anak, parang hindi mo siya mahal pag gano'n ang ginawa mo. So, meron tayong kailangang maintindihan doon para matanggap natin yung bakit kailangan ng disiplina. Bakit po kaya may mga tao na masyadong carefree o walang disiplina sa buhay? Nako, kasi likas po yan sa tao. Likas yan, Cheryl, di ba? Alam mo yan? Sinners lahat tayo sinners. Sinabi po yan sa Bible. Pinakita po sa Romans chapter 3 yan. Sabi po doon, no righteous person, not even one. Walang nakakaintindi, walang naghahanap kay God. Corrupt, no one who does good. They keep deceiving, cursing, bitterness, destruction, and misery. They have not known the way of peace. So, may kalayaan tayong gawin yung gusto natin bilang tao. Pero hindi ibig sabihin na dahil malaya kang gawin yung kahit anong gusto mo, wala ka ng boundaries. Kasi naglagay ng boundaries si Lord kasi ito yung makakabuti. So, kung gusto mong magpasaway, gusto mong lumampas dun sa boundary na yon, haharapin mo yung consequences. Oo, meron at meron pong consequences. Pagdating po sa pagiging makadiyos, Brother Paul, sa paano natin maipapakita yung pagiging disiplinado?
marahil ako sabi ko it was a challenge. Talagang kailangan dahan-dahanin mo or pangatawanan mo yung gusto mong gawin at hanggang sa maging habit mo nga and things will be easier. Pero yung pagdating sa maipapakita yung pagiging disiplinado para mas maging malapit ka sa Panginoon. At kahit na po sinong human being, kahit sabihin pa po nating sagrado kang Christian, it is hard because, sabi nyo nga, we're humans. Talagang nandyan palagi ang May tug of war temptation. yan, Oo, talagang nandyan talaga tong bumubulong-bulong sa'yo. Yes. So, kailangan nyo yun labanan, no? Yung disiplina na sinasabi natin ay paglapit sa Panginoon. So, very important po na hindi nyo lang tinatrato yung inyong spiritual life na lingguhan lang. Di ba, 7 araw po yan sa isang linggo. Ang iniisip natin yung araw ng pagsisimba o pagsasamba, yun lang yung araw para kay Lord. Ang perspective po, mga kapatid, para talagang matuloy-tuloy natin tong disiplina, yung araw-araw nating buhay, kahit wala ka sa simbahan, kahit hindi ka nagsaserve sa church, di ba? Yung araw-araw mo, dapat nakikita si Kristo sa'yo, nakikita yung godly values sa'yo. Pag ganun ka mag-isip, hindi mo itatapon yung Lunes, hindi mo rin itatapon yung Biyernes. Kasi kadalasan pag Biyernes, wala na to. Tapos ng trabaho, na tayo, magwawala na tayo. Di ba? Iisipin mo talaga, bawat araw may purpose, bawat araw may dahilan. So, yun igigear ko towards that road, yung aking buhay. Di ba? Dahan-dahan po, hindi naman natin ipipilit yan. Yun din yung nagustuhan ko po, before kasi medyo mailap talaga ako. Parang, ayos ako kay Lord, nagdadasal naman ako Pero it's different pag naintindihan mo nga at pag may relasyon ka. Yes. So doon pumapasok, kailangan talaga, simulan mo sa disiplina and then magkakaroon kayo ng relasyon, mas-strengthen yung foundation nyo ni Lord. Tapos sa bawat galaw mo, ang napansin ko, wala pong holy na tao. Pero before you say something or you react on certain situations, you decide on certain things, you act or you speak, nandoon na kagad yung awareness and teka sandali, ito ba naaayon sa Panginoon, sa gusto ng Panginoon? So, naiisip mo yung, Mas nagre-recalibrate ka. Yun yung kahalagahan ng disiplina. Kasi kung hindi natin yun iisipin, katulad ng sinasabi ni Miss Cheryl, wala kung ano lang dumapo sa utak mo, kung ano lang maramdaman mo, yun lang din ang gagawin mo. And yun medyo delikado yun. Diba? And mapapansin nyo po mga kapatid, you'll be in less trouble. Yeah. Minsan, di ba, parang kahit na ginawa mo yun, pero hindi mo naisip na, ito nga ba, alam mo yun yung tama. Pero hindi mo naisip na, ito nga bang gusto ni Lord? Kahit na in the goodness of your heart, wala ka namang, minsan you get in trouble. Sumasabit ka pa. Diba? Parang so, ayun po, yun yung isa sa mga share ko. Pero pagdating po sa kwento sa Biblia, na nagpapakita ng disiplina, ano pong mga kwento ito, Brother Paul? Nako, madami tayo niyan, pero mag-zero in tayo dun sa kwento ng mga Israelites. Dahil nag-Holy Land trip din si Miss Cheryl So, pagkalabas ng mga Hudyo from Egypt, nagkaroon silang 40 years in the wilderness. At doon, ang purpose, sabi sa Deuteronomy chapter 8 verses 2 to 5, talagang hinandog sila doon ni Lord, nilagay sila doon ni Lord in order to humble them, to put them to the test, whether they would keep His commandments or not. So, disiplina yung binibuild doon. Susunod ba sila sa rules? Aayusin ba nila yung buhay nila? So, makikita mo, talagang kapag sumaway sila kay Lord, ang dami sa kanilang namamatay, napapahamak. Bakit ganun? Bakit mahalaga po itong Deuteronomy chapter 8 verses 2? Ayan, makikita nyo hanggang verse 5, ifa-flash po namin yan. Mahalaga dahil nakita mo mismo, ang Panginoon mismo, dumidisiplina sa tao. Minsan kasi iniisip natin, disiplina, naku, ano lang yan, trip-trip lang yan ng mga power trippers. Yung insight na gano'n sa United States, meron silang mga camps before na ilalagay mo sa rigid discipline ng mga bata. Iniisip nila, ano yan? Hindi tinatapakan mo yung karapatan ng tao dyan. Hindi po, nasa disenyo natin bilang tao na kailangan ginagabayan tayo. So yun yung nangyari sa kanila. At alam nyo naman yan, talagang na-train sila bago sila makarating sa promised land.
Yeah. Tinrain muna sila ni Lord. It's beautiful, mga kapatid. Deuteronomy chapter 8 verses 2 to 5. Basahin ko lang, Pastor. Ayan na. Kailan ba kita tatawagin, Pastor? Brother Paul. Ayun nga po. And you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years. 40 years, hindi po siya 40 days. 40 years in order to humble you, putting you to the test, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. And He humbled you and let you go hungry and fed you with the manna, which you did not know, nor did your fathers know, in order to make you understand that man shall not live on bread alone, but man shall live on everything that comes out of the mouth of the Lord. Your clothing did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. So you are to know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son. Napakaganda, di ba? Yung pagmamahal, kung tayo po bilang mga magulang, kaya nating magdisiplina sa anak kasi mahal natin sila. Isipin po ninyo, yung pagdidisiplina ng Diyos sa atin ay an act of love. It is an act of love para hindi ho tayo naliligaw ng landas or hindi tayo nagdidemand ng mga bagay na makakasama sa atin, di ba? So, napakaganda nung training na yon. At base doon sa kwentong yon, natin maiintindihan ngayon bakit kailangan nating niyayakap yung concept ng disiplina. Di ba? Kasi yun ang boundaries, yun ang nakikita natin, ayokong lumabas sa plano, ayokong lumabas sa design ni God. Yun. Nasa sa atin na lang po yun kung gusto natin maging pasaway. Ayaw po natin yun, di ba, mga kapatid? Simula pa lamang po ng ating discussion, inaanyayahan po namin kayong mag-share ng inyo pong saloobin. Pag-uusapan po natin, mag-post po kayo sa ating live stream at baka isa na po kayo sa maswerteng mabibigyan din ng ating MX3 gift packs. Huwag po kayo bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita at dahil po Friday ngayon, spiritual health po ang ating tinututukan. Sagot Tayo ni God. Kasama pa rin po natin si Brother Paul De Vera mula po sa Christ's Commission Fellowship. Pinag-usapan po natin ang pagkakaroon ng disiplina para mas lalo po nating mas strengthen yung relationship natin sa Panginoon. Masasabi ba natin, Brother Paul, na ang Diyos po ay isang disciplinarian? Kung pagbabasihan natin yung kanina, di ba? Yung kanina, kasi mahalaga para sa Kanya. Yung pagiging disiplinarya ng Panginoon ay hindi power tripping. Many people think na pag disiplinaryan yung magulang mo, nagpa-power trip, abusado, pero iba kasi yung pagiging disiplinarya ng Panginoon. It's coming from a good place. Alam niya kung ano yung makakabuti sa'yo, kaya iniiwas ka niya dun sa makakasama sa'yo. Yun yung maganda dun. Pagmamahal yung pinanggagalingan Yes. Ganoon tayo kahalaga. Yun lang patawarin tayo ng Panginoon. Hindi pa tayo humihingi ng tawad, na patawad na tayo. Ibinigay ang si Jesus Christ sa atin para tayo saluhin sa mga pagkakasala natin. Hindi pa pagmamahal nating maituturing yun. Correct. Kaya kung kunyari, bibigyan ka ng pagdidisiplina ng Panginoon, katulad kunyari ng mga parusa through consequences, you would think na parang napakasama naman ni Lord, di pinalampas yun. Pero kailangan nyo itong maisip kung hindi dumating yung pagsubok na yon o yung palo na yon, hindi mo marirealize sa buhay mo na mali pala yung bagay na yun. Uulit-ulitin mo siya hanggang sa mahihirapan ka ng bumawi. No matter what, kahit kaanong failure po meron tayo or pagkakamali, meron tayong matututunan Yes. Nasa sa atin lang kung bubuksan natin at tatanggapin natin sa sarili natin na nagkamali tayo at ito yung natutunan. Yes. Tayo lang yung minsan nagsasara Diba, mga kapatid? Pag po okay, speaking of tayo, ayaw natin tanggapin na tayo nagkakasala or sumabit tayo on certain things. Not all the time we accept pag mayroon po tayong fault. Yes. Mga red flags. Red flags, Brother Paul, o signs sa ating buhay na kailangan na natin ng disiplina. Ayan. So,
anything in excess na lumalampas na siya sa normal mong yung tama para sa'yo. Kunyari, sa pagkain, sa pagtulog, o di kaya naman bisyo. Lalo na sa bisyo. Kasi yung bisyo, yung bisyo kasi addiction, yung mga ganyan, nakukulong ka niyan eh. Hindi ka pa napaparusahan ha. Ito nga yun eh. Hindi ka pa nahuhuli. Hindi ka pa nakukulong. Pero may parusa ka na kaagad. Bakit? Ano yun? Kasi yung addiction mo, yun na yung humahawak sa buhay mo. Kaya kunyari, sa magaan na terms, no? Yung mga mahilig magpuyat. Eventually, darating yung punto, hirap silang matulog. Totoo. Nasanay yung katawan. 'Di ba? Ngayon gusto mong kumawala, Oo, 'di ba? oo. Gusto mong magkadisiplina. Wala na. Yun na yung sistema. Hirap na hirap ka ngayon. Talagang struggle. Struggle yun. is real. Tulog lang yun. Oo. Paano kung meron pang substance? For example, alak o drugs. Itong mga to, they play around with your system. So, imbis na nakakaisip ka ng tama o imbis na merong panlaban yung katawan mo at kayang sabihin ng katawan mo, pagod ka na, time to rest. Itong mga tinitake natin, they cover it up. Para ang labas, sige pa, kaya mo pa hanggang sa ubos na ubos tayo. Yun ang danger. Ano po yung mga hakbang to embrace discipline para mas mapalapit po tayo sa Panginoon? Katulad nung sinabi mo, Michelle, kanina, yung discipline ng Panginoon ay out of love. Hebrews chapter 12 verse 7 to 11. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Ibig sabihin, dahil mahal ng tatay ang anak, didisiplinahin niya. But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Hindi ka parte ng pamilya. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us and we respected them. Pag ako, napalo ka ba ng magulang mo before? Ako din napapalo din ako. Pero hindi ko sila dinisrespect kasi alam kong I deserve that What more? Yung ating Panginoon na higit na mas mabuti at higit na mas mapagmahal. Sabi dito, they disciplined us for the short time as seemed best to them. Pero tingnan nyo si God, but He disciplines us for our good so that we may share in His holiness. Ito po, napakaganda. Verse 11, mga kapatid. For the moment, all discipline seems not to be pleasant but painful. Wala naman pong papalakpakin. Salamat, dinisiplina ako. Pinalo ako. Wala naman. Iiyak tayo. Pero tignan po ninyo, yet to those who have been trained by it, afterward, it yields the peaceful fruit of righteousness. Ngayong alam mo yung tama, hindi ka na maliligaw, masigurado ka sa buhay. Yun po yung yun po yung mga bagay na dapat nating niyayakap para alam natin na yung disiplina hindi para sa kasamaan natin, kundi para sa mas ikabubuti natin. At this point, mga kasama po natin, ang isang masyadong naging happy-go-lucky noon. Ayan, na-addict po sa sugal at nagkaroon pa ng maraming supling sa iba't ibang mga babae. Kasama po natin, live via StreamYard, si Jumir Bautista. Hi, Jumir! Ay, good morning. Good afternoon po. Magandang hapon po. Hello Good po. afternoon. Hello, Ilang good taong ka na, afternoon. Jumir? 41 po. 41. 41. Yung pagiging happy-go-lucky mo, ilang taon nagsimula yan? Yung sobrang in-enjoy mo? Actually, mga 13 years old pa lang po, nag-start na akong Maaga. maging happy-go-lucky, magbarkada. Kasi yun po yung nasamahan kong grupo when I was in high school. So, puro barkada po. Yung pag-aaral, hindi ko na natutukan during that time Mangungopia na lang ako. And I know na, kasi may mga classmate po ako before na mga scholar, pero syempre medyo when it comes to finances po, medyo kapos sila. So yun yung binabayaran ko para gumawa po ng mga assignment, mga projects. So nasanay po ako na gano'n, na laging may gumagawa para sa akin, laging madali yung buhay. At paano pa lumalaba yan? Paano pa lumala? Kasi ito, 13 ka pa lang. Sanay ka na ng mga ganitong diskarte. Ano? So, at hindi ka
Hindi ba yan nalaman ng magulang mo ng mga ganong edad? Hindi po agad nila nalaman kasi syempre tinitingnan po yung grades ko, okay naman. Tapos pagdating ko sa bahay, pinapakita ko na maayos naman ako, okay naman, nag-aaral naman. Hanggang sa, yun, pagkatapos ko po ng high school, hindi na ako naghanap ng magandang school na papasukan. Kasi ayoko nang, sabi ko, nung time po na yon ang way of thinking ko is, kailangan lang naman kumita ng pera. Tapos napasama po ako sa mga tao na kita ko kasi yung mga nasa gumagawa po ng mali, yung mga nagsisell ng drugs, mga nagnanakaw po. So, sabi ko parang ang dali ng buhay. May pera ka kaagad, ano? Hindi nila kailangan magtrabaho pero nabibili nila yung gusto nila. So, ang tingin ko po noon, bakit ko kailangan mag-aral? Bakit kailangan kong paghirapan? Pwede naman kumita sa madaling paraan. So, doon po ako umikot. Doon yung naging way of thinking ko ng buhay. Yung puro po mabilis hanggang sa nag-enroll lang po ako sa school na yung alam kong hindi kailangan mag-aral pero papasa para lang po ipakita sa parents ko na nag-aaral yung anak nila. Pero ang totoo po, hindi naman po talaga ako nag-aaral ng maayos. Paano nila tinanggap yon? Paano ka nakalusot ng ganon? Paano hindi ba umabot sa point na dinisiplina ka nila? Dinidisiplina naman po ko noon. Pero yung disiplina kasi ang magulang po, lalo na yung mga sa atin sa Filipino po, no? Yung mas nalamang po yung akalang pagmamahal na iintindihin. Lagi po kasi akong iniintindi. And lagi po akong nakakalusot doon sa mga mali ko pong nagagawa kasi nandyan po para intindihin ako ng intindihin ng magulang ko. Eventually, hindi rin po talaga ako natuto hanggang sa dumating po yung time na mag-decide po yung parents ko and yung wife ko na iparehab na po ako sa isang facility. Okay, wait. Ando na tayo, may wife na. Pero paano yung naging journey mo na na-addict ka sa sugal at nagkaroon ka pa ng iba't ibang anak? Ano to? May asawa ka na nun? Yung una po, maaga po akong nag-asawa nung una eh. Hindi po sinasadya, wala sa plano, pero nabuntis po yung girlfriend ko during that time. And nung time, ayaw ko po mag-asawa talaga eh. Pero syempre, sa magulang po, parang kailangan panindigan mo yan kasi hindi tama na yung magiging anak mo as magiging illegitimate. So, kinasal po ako ng maaga. So, during po nung marriage namin, yun pa rin po ang ginagawa ko. Ayoko pong magtrabaho. Ayokong maging responsable pong ama. Lagi lang ako po sa kaibigan, sa barkada. So, doon lang po umiikot yung mundo ko. And yung pamilya ko po, yung parents ko ang bumubuhay doon sa Pamilya anak ko mo. during that time. Opo, yung parents ko po ang sumusuport. Kaya malakas din po yung loob ko during that time eh. Kasi alam ko po, kahit anong mangyari, may fallback ako. Meron pong aalalay sa akin. Ano yung turning point? Ilang taon ka? Matagal din po kasi from turning point ko po, 37 years old na po. Kailan lang? Oo. Ng turning point. 37 na po ako. Ang tibay ng asawa mo. Hindi ba nag-give up sa'yo? Actually, yung una po, na-annulled po ako. Oo. Nagkaroon po ako ng isang anak. Ang anak ko po is babae. Tapos, nagkaroon po ako ng panibagong partner sa buhay na nagkaanak po ako ng lalaki. So, yung una po, yun rin po yung dahilan. Sumuko din po yung unang kasama ko sa buhay kasi nambababae pa rin po ako, tapos inom, sugal, and yung buhay ko po is umikot lang po talaga sa
yung saya lang po, para sa akin, yun po yung masayang buhay during that time. Hanggang sa naghiwalay po kami, tas nakapag-asawa po yung anak ko, ay yung asawa ko noong una ng iba, tas hanggang dumating po yung time, kailangan pong pumunta nung anak ko rin sa kanya, papunta po ng UK. So, natatanda ko po nung hinatid ko po sa airport, syempre, umiiyak po ako kasi malalayo po yung anak ko. And sinabi po sa akin ng anak ko, parang, stop crying, Dad. Ikaw yung reason bakit hindi mo na ako makakasama. So, Ouch. Talagang mabigat po. Akala ko, yun na po yung parang wake-up call sa akin na dapat baguhin ko na yung buhay ko. Hanggang sa nagkaroon po ulit ako ng panibagong pamilya, nagkaroon ulit po ako ng anak na lalaki. Ganun pa din po. Umpisa lang po ako. Sa umpisa lang po ako maayos. Pagka after po ng ilang months or years, parang bumabalik po ako sa dati. Yung puro motivation lang po ang meron ako dati. Parang ayusin ko na yung buhay kasi nangyari sa akin to. Ayusin ko na yung buhay kasi kailangan hindi na ako magkaroon ulit ng broken family. Pero pagkatapos po dun, wala naman po akong nagagawa talaga. Hindi naman po nangyayari. Lahat lang po is sa salita, lahat lang po is nasa isip ko lang nung mga panahon na yun. Hanggang sa nahiwalay po ulit ako. Hiwalay ulit. So itong sumunod, ito na ba yun ngayon? Nahiwalay po ulit ako hanggang sa nagkaroon po ulit ako ng asawa. Pero after ilang years naman po, nagkaroon po ulit ako ng asawa, kinasal po ako. This time po, kinasal na po ako sa church. So, ganun din po. At first, okay po, maganda po yung plano. Alam ko po na mahal ko na yung asawa ko ngayon kasi mas matured na po ako, mas kaya ko nang mag-isip ng mas tama. So, nag-decide po akong magpakasal. Kami, dalawa. Naka-base po ako during that time sa Singapore. So, umuwi po ako. Nag-resign ako kasi sabi ko gusto kong makasama na yung asawa ko nang hindi na kailangan po kaming magkalayo. Pero during that time po, nag-try po akong magtayo ng business, yung furniture business po, yung mga abaka po. And at first medyo okay po, mga first couple of months okay naman, pero eventually po walang income na pong pumapasok. Ang hirap po, nahihirapan na ako. Parang hindi po yun yung in-expect ko. So, nag-decide po ako na pumunta na naman po sa madaling paraan, which is, napunta po ako sa casino. Nung una po, ang plano ko lang is to finance, kasi may mga kaibigan din po akong nag-finance, madali daw ang pera. So, nung una po, nagtatry akong mag-finance, pero one day, nagtry na po akong maglaro ng sugal. And nung naglaro po ako, nanalo talaga ako ng malaki pong amount. So, doon na ako nagsimula na eto na yung buhay na gusto ko. Na thinking na lagi kang mananalo. Yun po ang thinking ko na nung yung day po na yun na nanalo ko, tinimes ko po siya ng 365. Yung araw po na napanalo ko yun, tinimes ko po agad ng 365. Sabi ko, in 1 year, multimillionaire na ako. So, in 10 years, billionaire na ako. So, eto na yung gagawin ko. So, dun na po ako nag-start. Everyday po, nasa casino ko. Hindi na po ako nag-apply ng trabaho. Everyday, dun na po talaga ako. At kailan pumasok yung punto na sabi mo nga, kinailangan ka ng i-rehab? At bakit ka pumayag na i-rehab? Nung naubos na po yung mga panalo ko, and yung sariling pera po na savings, naubos na, hanggang sa, ang thinking ko po kasi is, kailangan ko lang po ng isang araw, one day lang, para po makuha lahat nung nawala sa akin and dumoble pa. Dumating na po ako sa point na niloko ko na po ang family ko. Nagme-make up story na po ako na meron akong business na itatayo. Nakikipag-connive na po ako sa mga tao para i-present sa family ko. Hindi lang po sa family of origin ko, nadamay na po pati yung in-laws ko, yung
magulang po ng asawa ko. Hiniraman ko na po, nag-makeup ako ng story na kailangan ko po ng ganitong amount para po magtayo ng business, and pinakita ko po ano yung pwedeng kitain. So, nagtiwala naman po sila sa akin na pahiramin ako hanggang sa naubos na po. Naubos na talaga. Kamusta yung relasyon mo noon sa yung wife? Dumating po ako sa point na hindi na po kasi ako umuwi. Andun na po yung buhay ko eh. Doon sa mga mangungutang ka, magsasal ka po, dadating ka sa casino, may kotse, uuwi ka nang wala. Hanggang sa hindi na po ako umuwi, dumating po yung point na pinahanap na po ako ng family ko. Ganun kalala. And this was when you were 37 years old? Yes po, mga mid-30s ko po yan, mga mid-30s. Okay. So, ginagamit na po minsan yung anak ko po daw as nasa hospital, so kailangan kong magpakita. Pero hindi po talaga ako nagpapakita. Ang nasa isip ko po is, gusto ko lang po na talagang magsugal. Gusto ko pong pera. So ano ang naging turning point? This time para talaga eto na. Ang turning point ko po nung hindi na po nila ako makita, so pinahanap po nila ako hanggang na nahanap po nila ako sa isang hotel. May kumakatok po sa room. Kala ko nga po sa pelikula lang nangyayari, pero totoo pala po na pwedeng mangyari sa totoong buhay. Kumakatok po sila may kumakatok po sa room ng hotel kung nasan ako. Pagbukas ko po yung wife ko, kasama po yung father-in-law ko tsaka yung parents ko. May kasama po akong babae sa loob ng room. Oh my goodness. Tapos pelikula nga ito. Oo. Nung nakita ko po yung wife ko, akala ko po nasa panaginip ako eh. Sinara ko po ulit. Parang totoo ba na... Tapos naisip ko, tumalon na lang po sa bintana. Kasi andun po yung family ko eh. My parents and yung in-laws ko po. Parang sabi ko, anong gagawin ko? Pero pag silip ko po dun sa bintana, parang meron pong... Hindi ko po alam kung may boses akong narinig na wag mong gawin. So, hindi ko po tinuloy. Binuksan ko po yung pinto. So, ayun po, doon na nag-start. Nakita po ng wife ko na meron akong ibang kasamang babae. Nakita po ng parents ko, ng in-laws ko. So, syempre, nagkagulo po. Marami pong tanong. Maraming mga sinabi sa akin na alam ko naman na tama po sila. Pero during that time, hindi ko rin alam bakit na po ako umabot doon sa puntong ganun na. So, kinuha po ako ng family ko, and doon ko narinig first time po yung parents ko na tama na, hindi na pwede, last na to, ipakukulong ka na namin. So, yun na po, sabi nila, ipakukulong na po nila ako. Yung parents ko po kasi, especially yung mom ko po, nasa judiciary po. So, sabi niya, gagawin ko yung lahat para matapos na, para umayos na yung buhay mo. Tigilan mo na kasi marami na po talaga masyadong apektado. And then, nagpa-rehab. Yun yung naging nakita nilang solusyon, is i-rehab ka. Jail po talaga. Talagang pinakulong ka. Yun po yung plano. Kasi syempre, talaga pong naintindihan ko rin po bilang parents, yung kahihiyan po na binigay ko sa kanila, lahat. So, gusto po sanang pakulong ako sa jail po talaga. Pero, habang pumunta nga po kami na ng kulungan, nandun na po kami. So, nakiusap po ako na baka pwedeng bigyan po ako ng chance ulit na isa pa. Pero during that time po, yung pakikipag-usap ko po sa kanila, half-hearted po Ang nasa isip ko, pag ako pinagbigyan, uulitin ko po. Kailan pumasok ang Panginoon sa buhay mo?
nung nasa loob na po ako ng rehab, kasi nung napapayag ko po yung family ko na wag naman akong ipakulong, and pati po yung wife ko, kinausap ko, ang naging desisyon po is, pumasok ka naman sa isang facility. Hindi pwedeng hindi ka mabago, wala kang matutunan, or walang consequences yung ginawa mo. Nung may isang gabi po na before ako pumasok sa facility, dasal po ako ng dasal na kahit po before ako mapasok, during nung nagsusugal po ako ng bababae, umiinom, nagdadasal din po ako na bakit nangyayari sa akin to. Ang gusto ko lang naman is kumita ng malaking pera para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. At kino-question ko na po si God noon. Bakit pinapayagan mong matalo ko? Bakit pinapayagan mong lokohin ko yung pamilya ko? Diyos ka nga Dapat gawan mo ng paraan. So, dasal po ako ng dasal na kung talagang nandyan ka, alisin mo ko. Hindi ko na kasi kayang umalis sa sarili ko. So, hanggang sa dumating po na pressure po ako na kailangan po akong pumasok sa isang rehabilitation. Kasi kung hindi po ako papasok, mawawala po yung pamilya ko. Yun po yung ano sa akin Yun na po yung parang binigay nila sa aking kondisyon. Kung hindi po ako papasok sa isang facility, is kalimutan ko na po na may pamilya. Jumir, pasensya na, tapos na kami sa oras. Pero ito panghuli na, kailan mo totally nagkaroon ng disiplina na at muling nagbalik loob? Ito yung genuine na yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi sabi mo, nagdadasal ka naman. Kaya lang ang mahirap sa atin na maraming makaka-relate niyan sa mga lagi nating sinisisi ang Panginoon pag hindi natin nakukuha yung ating gusto natin, di ba? Brother Paul, pag naibigay, uy, thank you, superhero kita. Pero pag pinagdasal mo at hindi ibinigay sa'yo, bakit ka naman ganun? Di ba? Naka-question natin. Ikaw, pero kailan yon dumating? Nung nasa loob na po ako ng facility, nasa loob na po ako ng Bridges of Hope, syempre wala yung pamilya ko. Doon po dumating yung nakipag-usap po ulit ako kay God ng totoo. Doon po ako nag-surrender sa Kanya. Yung natatandaan ko po yung araw na nagdasal ako sa Kanya na, Lord, Ikaw na bahala sa akin. Gabayan mo ko, hindi na ako hihingi ng gusto ko sa'yo. Gawin mo lang sa akin kung ano yung dapat mangyari sa akin. Mula nung nagdasal po ako na yun, parang gumaan po yung loob ko sa loob po ng rehabilitation. Parang mas bumukas po ako, natanggap ko na mali ako, natanggap ko po na kailangan kong magbago, and hindi ko po talaga kaya as bilang tao yung lahat. Natuto po akong mag-surrender. Ayun. You really have to surrender to Him, Brother Paul? Kasi kung yung lahat ng na-experience ni Jumir, bago siya talaga nagbagong buhay, hindi natin nare-realize, pero mga palo na yun Pagdidisiplina na ng Panginoon yun. And ito, paalala sa lahat na nakikinig ngayon, hanggat hindi tayo natututo, it will keep coming. Kaya po, sana hindi umabot sa punto na parang walang-wala na tayong makapitan. Katulad nung nangyari kay Sir Jumir, umpisa pa lamang, konting kurot pa lang from the Lord, konting tapik pa lang from the Lord, mag-recalibrate na tayo, magbago na tayo ng direksyon. But you will see here that God is gracious. He disciplines, pero kitang-kita nyo naman si Sir Jumir ngayon. Diba? Talagang nagagamit yung kanyang buhay, naglilingkod siya through Bridges of Hope, and inspirasyon siya ngayon. Kasi dun sa mga taong hindi makalabas dun sa kulungan nila, na sarili lang din nila nagkulong nun, makikita nila, posible pala. Kasi basta sumuko ako kay Lord, si Lord ang bahala sa akin. You really have to surrender everything. So I'm sure ngayon ay mas okay na ang buhay mo kasama ang iyong pamilya at hindi na sasabit, no? Ako po, lagi kong natatandaan ko po yung umattend ako ng isang
fellowship po. Tandaan ko yung sinabi ng pastor, and hanggang ngayon po dala-dala ko and sinishare ko po yun sa mga patients and dun sa mga taong dumadaan po nung katulad nung pinagdaanan ko, na yung totoo po yun na when God gave you a second chance, don't waste it po talaga. Yes. Amen. Amen. Jomar, napakaganda ng storya mo. Pang ano siya? Pang pelikula talaga din, ano? Pero it's very inspiring, and dasal namin na magtuloy-tuloy yan. At the end of the day, talagang napakahalaga. Nandun din yung kahalagahan, I'm sure, Jomar, no? Yung suporta ng pamilya at ng community. Kasi hindi rin talaga, sabi mo nga, mahirap eh. Mahirap pag ikaw lang mag-isa, akala mo kakayan. Hindi mo talaga kakayain. Maliban sa pag-surrender 100% fully sa Panginoon, dapat nandoon pa rin. At bilib ako, saludo ko sa pamilya mo at sa pamilya ng wife mo at sa wife mo. You are so blessed. Kahit na kung anuman klase kang naging tao sa kanila, biruin mo, hindi sila sumuko. Yun lang ay napakalaking pagpapasalamat na sa Panginoon. Di ba? Yes. Si God po yun. Binigyan po sila talaga ng lakas para hindi po ako sukuan. Thank you, Jomar. Thank you for sharing your story, and God bless you and your family. Thank you for joining us, mga kapatid. Ang ating lucky winners ng gift pack mula po sa MX3, of course, si Jomar Bautista, si Leslie Ann Lucernas, si Mario Cruz, Rolly Del Castillo at Alma Aranillo. Mag-direct message po kayo sa aking Facebook page. Ilagay niyo po doon ang date ng pagkapanalo, kumpletong pangalan, kumpletong address at contact number, at agad po namin ipadadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Brother Paul, thank you for your time. Anytime. Next month, ha? Next month ulit. Next month. Mga kapatid, magsasama-sama tayo. Oo. Sa susunod po. Ayan, mga kasama natin ulit next month. Basta, at least man lang yon every month. Yes, yes. Promise? Ayan, promise? Di ba pwede StreamYard? Yes, diba? Yeah. At least Gagawin once a natin month yan. kasama po natin si Brother Paul. And next month, nagkasama natin si Brother Paul, Love Month eh. Correct. So love ang ating pag-uusapan. Idulong nyo na po ang inyong mga hinain sa puso. At naku, maraming magsa-sign up dito na CS natin dito. Maraming gugustuhin yan. At saka ano natin, next month, mga kapatid, pag-usapan natin. Kasi ang CCF po, una-una kong nakilala ang CCF, I joined yung retreat ng Singles for Christ. Alalang-alala ko yon. I was turning 30. Eh, di ba pag ganyan, di ba? 30, ano bang gagawin ko sa buhay? Nasa na ba ako? Ganito, ganyan. Magulo. Sa Tagaytay pa yun eh. Singles for Christ. Ayan, Singles for Christ po yun. Napakaganda. And baka meron tayong mga ganon, ano? Yes, yes. Sa CCF po, mag-uumpisa ang Big Fridays. Ito po yung fellowship ng mga singles sa February 16. So, kaya February 9, magsasama-sama muna tayo dito sa Sagot Kita para sa mga pagpapakilig at ang mga gustong tumawag at magsumbong tungkol sa kanilang love life. Titingnan natin anong sasabihin ni God sa inyo. Oo, ayan. Perfect. Perfect. Bago po mag-launch, ano po, ang Big Fridays, sa tawag nyo? Big Fridays. Ayan, Big Fridays on Feb 16. Makakasama muna natin si Brother Paul dito po sa Sagot Kita on February 9. Puso ang ating tututukan. Brother Paul, thank you again for making time. Thank you, thank you. God bless you all, mga kapatid. Mga kapatid, salamat po. Diyan po nagtatapos ang ating sagutan at ating tanungan at sagutan. Abay, magsama-sama po tayo ulit sa Lunes. Of course, make it a habit. Disiplinahin po natin ang ating mga sarili alas 4 ng hapon, araw-araw, sa Sagot Kita, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Spend quality time with your family, mga kapatid, this coming weekend. Sagot Kita.